Kabanata 6, Panahon ng mga Amerikano. Noong panahon ng mga Amerikano ay nagtapos ang kapangyarihan ng mga Kastila. At pumalit naman ang mga Amerikano. Naging mapagbigay ang mga Amerikano at ipinalasap nila sa Pilipino ang kalayaan ng demokrasya. Ang mga Amerikano ay nagbukas ng mga paaralan at ginanyak ang mga Pilipino na mag-aral. Ipinaturo ang Ingles, pinagbuti ang kalinisan at kalusugang pambayan at ang mga mamamayan ay unti-unting pinahawak ng mga tungkulin sa pamahalaan. Sa panahon ng mga Amerikano, nagsimulang pumasok sa Pilipinas ang mga salin sa iba't ibang genre ng panitikan. Mula sa kanluran, punong-puno ito ng matatandang kaaralan na nagsilbing gabay ng mga tao noong panahon nila. Ang mga manunulat sa katutubong wika ay naging masigla, lalo na sa Tagalog, sapagkat sila ay binigyang kaluwagan ng bagong mananakop. Sila ay sumulat ng sa lahat ng larangan ng panitikan. Ito ay ang tula, maikling kwento, nobela, dula sa naysay, lathalain, pamahayagan at iba pa. At ang paksa naman ito ay nasyonalismo at pag-ibig sa bayan. Noong 1900 taon ay itinatag ni Sergio Esminha ang pahayagang El Nuevo Dia na ang ibig sabihin ay bagong araw. Makalawang pinatigil ng mga sensor na Amerikano ang paglalathala nito at binalaan si Esminha at ang kanyang mga kasamahan na sina Rafael Palma at Jaime de Vera. Ipapatapon sila dahil sa mga lathalaing makabayan. May mga iba pang pahayagang lumitaw na may makabayang layunin katulad ng El Grito del Pueblo, na ang ibig sabihin naman ay ang sigaw ng bayan. At meron pang isa, ito naman ay ang El Renacimiento. Ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Ito ay itinatag ni Rafael Palma noong 1901. Noong 1901 naman ay nagkaroon ng batas ng sedisyon laban sa pagtuligsa at pagpuna sa pamahalaang Amerikano. Nagpalabas sila ng 4 na kalayaan para sa mamayang Pilipino. Ang mga mamayang Pilipino ng mga Amerikano nang lubusan na nilang mapayapa ang mga Pilipino. Unang kalayaan na kanilang pinalabas ay ang kalayaan sa pagsasalita, pamamahayag, pagtitipon at pagpupulong. Ang pangalawa ay kalayaan sa pagpili ng relihiyon. Pangatlo, karapatan sa wastong paggamit ng batas. Pang-apat, karapatang idulog sa pamahalaan ang mga kariingan at dinggin ang mga ito ng mga may kapangyarihan. Hindi halos nadama ng mga manunulat ang panibagong kadena ng bagong Panginoon, sapagkat higit ang kalayaang ipinagkaloob sa kanila kaysa ipinagkaloob ng mga Kastila. Kasi dati, kung ang mga Kastila ay napakahigpit sa kanila, ang mga Amerikano naman ay binigyan sila ng kalayaan. Ipinahayag ng mga manunulat ng buong tapang ang tunay nilang damdamin. Sa panahong ito'y dumami ang limbag ng panitikan. Dumami ang mga samahan sa panitikan at tumitaw rin ang mga makatotohanang panitikan. Kung relihiyon ang naging pamana ng mga Kastila sa Pilipino, edukasyon naman ang naging pangunahing ipinamana ng mga Amerikano. At ito ang mga naging impluwensya sa panahon ng mga Amerikano. Una, pagpapatayo ng paaralan. Pangalawa, binago nila ang sistema ng edukasyon. Pangatlo, pinaunlad nila ang kalusugan at kalinisan. Pang-apat, ipinagamit nila ang wikang Ingles. Panglima, pinalahok nila ang mga Pilipino sa pamamalakad ng pamahalaan. At ang pang-apat ay ang kalayaan sa pagpapahayag na may hangganan. Ito ang mga manunulat ng panahon. Una ay si Cecilio Apostol. Si Cecilio Apostol ay isang
abogado at naging piskal sa Maynila. Isinilang siya noong Nobyembre 22, 1877. Namatay siya noong Setyembre 8, 1938. Si Cecilio Apostol ay may isinulat na tula para kay Rizal. At ito ang tula na kanyang isinulat. Bayaning walang kamatayan, kadakila ang maalamat. Sumungaw ka mula sa bangin ng libingan na kinahihimbingan mo sa maluwalhating pangarap. Halika ang pag-ibig naming pinapagliyab ng inyong alaala. Mula sa madilim na walang wakas ay tumatawag sa iyo upang patungan ng mga bulaklak ang iyong gunita. Ang nakapaloob sa tulang ito na ginawa ni Cecilio ay ito ay tumulong na linawin ang legacy na iniwan ni Rizal. Ang may akda at ay tumutukoy kay Rizal bilang immortal hero at legendary greatness, na kung saan ay isang halimbawa ng tuloy-tuloy na paghanga ng publiko para sa kanya bilang isang tao at sa kanyang mga patriotikong pagkilos. Gayon din, tinutukoy niya si Rizal bilang tagapagligtas ng isang tao na napaalipin ng naimpluwensyahan ng mga gawa ni Rizal ang Rebolusyong Pilipino. Sa tula na ito, ang legacy ni Rizal ay pinapakita kung ang iba pang mga may akda ay naimpluwensyahan na maglaan ng tula para sa maluwalhating pagkilos ni Rizal at paghanga at pagpapasalamat ng mga Pilipino. Pangalawa is si Fernando Maria Guerrero. Si Fernando Maria Guerrero ay kumita ng unang liwanag sa Maynila noong Mayo 30, 1873. Isinilang siya noong Mayo 30, 1873. Namatay siya noong Hunyo 12, 1929. Mula sa pagkabata ay mahilig na si Fernando sa pagguhit. At si Fernando ay may handog ring tula para kay Rizal. Nagdurusa pa kami, ang mabangis na latigo ay muling nagpapadugo sa aming mga mukha. At sa aming tahanang pinagpala sa banal na abo ng iyong libingan ay namahinga ang kanilang mga kukong mapanugat, kukong agilang maninila. Naririnig mo, yaoy ingay na paghahamo. Yaoy ang lahi mong aping tumututol na nanginginig sa sandata. Ang salita mong mapanligtas habang nakikilaban. Lahi ng matatapang na sa mga aklat mo'y natutong manlagot ng mga tanikala. Ang tula naman na isinulat ni Fernando para kay Rizal ay tungkol rin sa pakikipaglaban. Pangatlo, si Jesus Balmori. Si Jesus Balmori ay isinilang siya sa Maynila noong Enero 10, 1886. Namatay siya noong Mayo 23, 1948. Si Jesus Balmori ay isa sa mga maalam sa pampanitikan sa salitang Espanyol. At meron din siyang ginawang tula para kay Rizal, at ito ang kanyang tula na ginawa. Napilitan kang maiwang may sugat sa daan at maging puno ng rosas na nanlaga sa habagat upang sa gabi ng dusa ng iyong buhay ay mamukadkad ang talutot ng liwanag ng aming liwayway. Ano ang saysay sa iyo ng hampas ng katalagahan, unang dusang nagwindang sa bulsilak mong sinapupunan? Kung ang bulaklak ng Espanya ay naging bungang Pilipino at masasabi naming may taimtim na pagmamalaki na ang aming ina ay ang Espanya. Sino nga ba si Manuel Bernabe? Si Manuel Bernabe ay isinilang sa Parañaque, Rizal noong Pebrero 1890. Siya ay isang makatang liriko noong 1929.
Ang kanyang mga tula ay itinipon sa isang aklat na pinamagatang Cantos del Tropico, Amok Yul Toyo, pag-aaral sa pagpapahalaga sa panitikang Pilipino ni na J.K. Del Rosario at M.S. Ramos. Siya ay nagsimulang mag-aral sa Ateneo at nagtapos sa Universidad ng Santo Tomas. 9 na taong gulang lamang siya na nagsimulang magsulat ng mga berso sa wikang Kastila. Siya rin ay tinaguriang hari ng balagtasan sa wikang Kastila. Ito ang isa sa kanyang mga tula. Ang walang pag-ibig tulad ng iyo. Si Clario Recto naman ay isinilang siya sa Tayabas na ngayon ay lalawigan ng Quezon. Siya ay naging pangulo ng Lupon sa salitang batas na naging kagawad siya ng kataas-taasang hukuman, manananggol, matalinong mambabatas, makata at maraming aklat na isinulat tungkol sa batas pampolitiko. Siya rin ay tinaguri ang ama ng Konstitusyong 1935. Namatay siya dahil sa sakit sa puso noong Oktubre 1960 habang nasa Roma. Isa rin sa kanyang sinulat na tula ay ang Dampakong Pawid. Ang ibig sabihin sa tulang ito ay inilirawan niya ang isang simpleng bahay na isang kubo at kawayan lamang. Ngunit ang gantong klaseng bahay ay masarap tirahan sapagkat dito ka makapag-isip-isip at napakatahimik at mapayapang matirahan. At ang panghuli ay si Julio Hilario. Isinilang siya sa San Juan, San Fernando, Pampanga noong Hunyo 27, 1991. Isa siyang bantog na manunulat, makata, mananaysay at hukom. Marami siyang naisulat na akda sa Kapampangan at Kastila. Bilang siya sa mga tagapagtatag ng Katipunang Menampumpon. Tatalakayin natin ngayon ang mga manunulat ng panahon. Sa panahon ng Katagulugan ay si Lopez K. Santos ang nanguna, ama ng Balarila, nobilista, makata, kwantista, guro at politiko. Kagawad rin siya ng itinatag na surian ng wikang pambansa at tumalili kay Jaime C. de Veria bilang tagapatnugot ng surian. Sa larangan naman ng pagtuturo, siya ay naging propesor sa wika ng Universidad ng Pilipinas. Sa politiko naman ay isa siyang senador ng ika-12 purok ng senadoryal ng Pilipinas at naging gobernador ng lalawigan ng Rizal. Ang nobilang kanyang isinulat ay pinamagatan na Banaag at Sikat ang ipinalagay na kanyang obra maestra. Pangalawa ay si Jose Corazon de Jesus. Siya ay may sagisag na Joseng Batote, hari ng balagtasan at tinaguriang makata ng pag-ibig. Ipinalalagay na ang tulang isang punong kahoy ang kanyang obra maestra. Pangatlo ay si Amado V. Hernandez. Tinaguriang makata ng mga manggagawa, siya ay isang mahusay na makata, kwentista, nobilista, mandudula, mamamahayag, politiko at leader. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga akdang naging ambag niya sa panitikan. Una, Isang Dipang Langit, Bayang Malaya, Mga Ibong Mandaragit, Luha ng Buaya, Munting Lupa, Inang Wika, Kalayaan at Ang Panday. Pang-apat ay si Julian Cruz Balmaceda. Nabibilang siya sa pangkat ng mga makata at pangkat ng mga mandudula. Sa balagtasan, sa paksang kahapon, ngayon at bukas, ay pinanalo niya ang panig ng bukas laban kina Iniego Edrigaldo at Benigno Ramos. Ang dulang isinulat niya ay na may pamagat na Bunganga ng Pating ay natanyag. Panglima, si Florentino Colliantes. Kilala siya sa sagisag na kunting butil. Bukod sa Tagalog, marunong din siyang magsalita ng Kapampangan, Ilocano at Bisaya. Naglabas siya ng mga tulang mapanudyo na may pamagat na Buhay Lansangan. Kinilala siyang isang pangunahing doplero sa kanyang panahon. Katulad ni Jose Corazon de Jesus ay napatungan din siyang hari ng balagtasan.
ang lumang simbahan ang kanyang obra maestra. Pang-anim, si Ildefonso Santos. Kauna-unahan siyang guro sa Pilipino sa National Teachers College. Ang kanyang katanyagan ay hindi lamang sa pagsulat ng tula, kundi pati sa pagsasalin ng Tagalog ng ibang mga akdang nasusulat sa ibang wika. Ang ilan sa kanyang mga sinulat ay ang mga sumusunod. Gabi, Ang Goryon, Tatlong Inakay, Sa Hukuman ang Pag-ibig, Ang Ulap, Sa Tabi ng Dagat at Simuon. Pangpito ay si Teodoro Hiner. Naging pangulo siya ng Kapisanang Ilaw at Panitikan at naging kalihim ng sanggunian ng mga pantas ng Akademya ng Wikang Tagalog. Isa siya sa mga nagsasalin sa Tagalog ng sinuriang Kodigo Pinal. Ang kanyang obra maestra ay ang mga pagkakasalin niya sa Tagalog ng nobelang Kastila na Don Quixote de la Mancha. Nakilala siya sa kanyang mga sumusunod na tula, Ang Guro, Ang Masasamang Damo at Ang Buhay at ang Pag-ibig. Pangwalo, si Valeriano Hernandez Piña. Gumamit siya ng sagisag na kinting kulirat sa pitak niyang buhay sa Maynila, na ang ibig sabihin ay muling pagsilang. Kilala siya sa tawag na tandang Anong. Ipinalalagay na ang nobelang Nina at Nining ang kanyang obra maestra. Ang ilan sa kanyang mga nobela ay ang mga sumusunod. Mag-inang Mahirap, Hatol ng Panahon, Ang Paghimaks ng Isang Ina, Pagluha ng Matuwid, Dangal ng Magulang, Bunga ng Pag-iimbot at Kasawian ng Unang Pag-ibig. Pangsiyam ay si Inigo Edrigaldo. Siya ay isang manunulat na sumusunod sa mga yapak ng kanyang amang nagtamo ng katanyagan noong panahon ng mga Kastila, na gumamit ng sagisag na Oda Laguer. Siya ay isang patnugot ng ang mithi, pagkakaisa, watawat at kapangyarihan ng bayan. Naging punong tagapagganap siya ng lingguhang ilang-ilang at punong patnugot ng liwayway. Ang kanyang aklat na pinamagatang Damdamin, kung saan gamit ang tulang ito siya ay nagtamo ng katanyagang gantimpala sa timpalak noong 1941 sa Commonwealth. Pangsampo ay si Facentino Aguilar. Ang pinaglahuan ang kauna-unahang nobelang na ipalimbag ni Facentino noong 1907. Naging hantungan ito ng madlang papuri at ito'y napatampok dahil sa nobelang ito si Aguilar ay tinawag na Regaldo na Alejandro Dumas ng panitikang Tagalog at tinawag ni Amado V. Hernandez ng bagong propagandista. Binuhay niya sa nobela ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga manggagawa at ang walang habas na panunuwag ng mga kapitalistang Amerikano sa mga manggagawang Pilipino. Sagana rin ang nobela sa paglalarawan ng kapangyarihan ng salapi at kayamanan. Ang iba pang mga nobelang sinulat niya ay ang Lihim ng Isang Pulo, Mga Busabos ng Palad, Sa Ngalan ng Diyos at Nangangalunod sa Katiha. Pang-11 si Severino Reyes. Kumita siya ng unang liwanag sa Santa Cruz, Maynila noong Pebrero 11, 1861. Siya ay ikalimang anak ng mag-asawang Rufino Reyes at Andres Rivera. Tinapos niya ang Bachilleria sa Pilosopiya at Letras sa Universidad ng Santo Tomas. Nagsimula siya sa pagsusulat sa Tagalog noong 1902. Nakilala siya sa tawag na Don Binoy at gumamit ng sagisag na lulabas siyang sa kanyang mga kwento sa liwayway. Siya ay tinaguriang ama ng lingwaheng liwayway at ama ng dulang Pilipino. Ang kauna-unahang dulang isinulat niya ay ang Walang Sugat. Ito'y isang sarswela tungkol sa kalupitan ng mga Kastila. Makabayan ang dulang ito at ang hangarin ay pagbabagong sosyal. Ipinalalagay na ito ang kanyang obra maestra. Pang-12 ay si Aureliano Tolentino.
Siya ay ipinanganak sa Guagua, Pampanga noong October 15, 1868. Nagsimula siya sa pag-aaral sa Malolos, Bulacan at nagpatuloy sa San Juan de Letral at Universidad ng Santo Tomas. Nagtapos siya ng Bachelorya ng Pilosopiya sa UST. Ang mga dulang sinulat niya ay ang Makabayan at May Diwang Panghimagsik. Kaya ilang ulit siyang nabilanggo. Siya ang pumulot ng salitang dula sa Bisaya at pinagkuna naman ng salitang dulaan sa kasing kahulugan ng teatro. Ang dulang luha, Tagalog ang kanyang obra maestra. Ang iba pa niyang mga dula ay Kahapon, Ngayon at Bukas, Sinukuan, Banaag at Sikat. Isinulat ni Lupi K. Santos. Mga tauhan, Delfin. Siya ang pangunahing tauhan ng akda. Isa siyang mahirap na periodista, niyakap niya ang ilang sosyalistang ideya kaugnay ng onyanismo at makauring pakikibaka. Felipe, siya ay isang anak mayaman, radikal bagamat tipong anarkista. Manny, siya ay nakatakdang ikasal kay Delfin na anak ng isa sa pinakamayaman sa Maynila. Tentay, minamahal siya ni Felipe. Siya ay isang babaeng mahiyain at anak siya ng isang manggagawa. Mga talasalitaan, adhikain, layunin, anarkista, taong gumugulo sa bayan sa pamamagitan ng pag-alis ng batas at kaayusan. Sosyalista, taong naniniwala na dapat ang yaman ng bansa ay pag-aari ng mga tao. Pananalat, paghihikahos. Banaag, bahagyang liwanag. Banaag at Sikat ay isang nobela na nagsimula sa isang paglalakbay sa Antipolo noong Mayo ng 1904 kasama ni Don Ramon ang dalawa niyang anak na dalaga sina Talia at Manny. Kasama naman ng mag-asawang si Don Filimon at Nora Loleng ang kaisa-isang anak na dalagang si Insiang. Hindi nagtagal ay dumating mula sa Maynila ang magkaibigang sina Delfin at Felipe. Kapwa sila naglilingkod sa pahayagang Bagong Araw at kapwa rin kasapi sa isang samahan ng mga manggagawa. Si Delfin ay isang manunulat at si Felipe ay isang manlilimbag. Si Felipe ay inaanak ni Don Ramon. Nagkapalitan ng kuro-kuro sina Don Ramon, Don Filimon at Delfin hinggil sa suliranin ng puhunan at paggawa. Kapwa may malaking sapi ang dalawang don sa isang paggawaan ng tabako sa Maynila. Ang pangalan ng paggawaan ay El Progreso. Sa panahong iyon ay may welga na naturang paggawaan. May hinahawakang mataas na tungkulin sa pangasiwaan ng pabrika ang dalawang matanda. Ipinagtanggol ni Delfin ang mga manggagawa sa ginawang pagtuligsa at pag-alipusta ni na Don Ramon at Don Filimon. Ayon sa dalawang don, ang sanhi ang paghihirap ng mga manggagawa ay ang masasama nilang gawin. Sa pagtatanggol ni Delfin ay sinabi niyang ang ipinagkakagayon ng marami sa kanila ay ang kanila ring karalitaan. Lumubha ang pagtatalo sapagkat nagdamdam si Don Filimon sa mga sinabi ni Delfin, na sa pakiramdam ng Don ay may masamang pahiwatig si Delfin sa pinagmulan ng kanyang yaman. Nangapalabas ang mga nangaliligo dahil sa kaingayan na namagitan si Honorio o Yoyong Madlang-Layon, isang abogado at kasintahan ni Talia. Nahimok niyang lumayo sina Delfin at Felipe. Si Delfin ay kasintahan ni Manny. Pagkaraan ng 4 na araw ay isinasaad ang masamang pagkakakilala ni Don Ramon kay Delfin dahil sa naganap na pagtatalo. Ipinagbilin din ng dalaga na huwag munang dadalaw ang kasintahan sa kanilang tahanan sapagkat galit sa kanya si Don Ramon. Si Felipe naman ay anak mayaman. Siya'y taga-Laguna at ipinadala sa Maynila ng mga magulang upang mag-aral ng komersyo sa Ateneo de Manila. Sa simula ng interno siya sa kolehiyo, ngunit nang lumaon ay sa bahay ni Don Ramon siya itinira ng kanyang ama.
Hindi siya nakatapos ng pag-aaral dahil sa hindi niya naibigan ang simulaing itinuturo sa kanila sa kolehiyo tungkol sa puhunan, pag-aari at iba pang bagay na nauukol sa kabuhayan. Pinili ni Felipe na maging isang manggagawa at nakasama niya si Delfin sa limbagang Bagong Araw. Naging matalik silang magkaibigan at iyon ang naging dahilan ng pagkakikilala nina Delfin at Manny. Nasabi ni Felipe kay Delfin na uuwi na siya ng kanyang ina sa Laguna, ngunit napapayag din niya ito na siya'y pabayaang mamalagi sa Maynila upang may tumingin sa kapatid niyang si Marcela na nag-aaral sa La Concordia. Si Felipe ay lumiligaw kay Tentay na anak ni Aling Teresa. Si Aling Teresa ay nabalo at 6 na anak ang naiwan sa kanya. Si Ruperto na isa sa kanyang mga anak ay hindi malaman kung buhay pa o patay na. Ang batang ito ay isinama ng isang Kastila sa kasunduang gagawin siyang utusan at papag-aaralin. Nahiwalay siya sa mga magulang sa edad na 11 taon. Si Felipe ay napupusoan ng ama ni Tentay para sa anak, kaya bago namatay ang matandang lalaki ay pinapangako ito na kay Felipe siya mag-aasawa. Si Kapitan Loloy na ama ni Felipe ang lumuwas sa Manila upang sunduin sa La Concordia ang anak niya si Marcela. Dumaan muna siya sa tahanan ni Don Ramon nang makausap. Kinabukasan ang mag-ama ay kinagalitan ni Kapitan Loloy si Felipe sapagkat malaman niya na mula kina Don Ramon ang lahat-lahat tungkol kay Tentay. Isinamang pauwi ng ama si Felipe. Nagdamdam si Tentay sa nangyari kaya tinanggihan niya ang padalang tulong ni Felipe na ipinakidala kay Delfin. Sina Yoyong at Talia ay pinag-isang dibdib. Isang maringal na kasalan ang idinaos na dinaluhan ng mga panauhing kilala sa matataas na lipunan. Nalungkot si Manny sapagkat nag-aalala siyang higpitan siya ng kanyang ama. Sinabi pa ni Don Ramon na isasama siya sa hapon pagkatapos ng kasal ni Talia. Sa paglipas ng mga araw ay napansin ni Natalia at Yoyong na may nangyari kay Manny. Takot na takot si Manny at naisip niyang magtanan, ngunit pinayuhan siya ni Natalia at Yoyong na ipaubaya sa kanilang mag-asawa ang lahat. Kinausap ng mag-asawa si Delfin at nangako naman na ang binata na handa niyang panagutan ang lahat. Kinausap ni Natalia at Yoyong si Shano, ang kapatid na lalaki ni Natalia at Manny. Nahimok nila ito na siyang magtapat kay Don Ramon. Gayon na lamang ang galit ng Don nang malaman ang nangyari kay Manny at sa malaking puot ay nasampal ng malakas ang anak. Mula noon ay hindi na nag-uuwi ng bahay si Don Ramon. Sa pamamagitan ni Yoyong ay naglubag din ng loob ni Don Ramon at sumang-ayon na makasal sina Manny at Delfin. Ikinasal ang dalawa ng isang paring Kaputsino sa bahay ng isang kakilala nila sa Quiapo. Si Felipe naman ay lumuwas sa Manila mula sa Laguna. Nabalitaan niyang nakasal na sina Delfin at Manny. Dinalaw niya si Tentay at iminungkahing magsasama na sila. Sa ganang kanya ay hindi mahalaga ang kasal kundi ang pag-iibigan ng dalawang magsasama. Nag-aalanganin si Tentay sa balak na iyon ni Felipe. Natupad ang hangarin ng binata na magsama na sila ni Tentay nang aanyayahan siya ng ina ng dalaga na sa kanila na magparaan ng gabi sapagkat natatakot sila sa isang taong loko-loko na tinatawag na kantanon. Si Manny naman ay maligaya sa piling ni Delfin sa kabila ng karalitaan nito na naulila ang kanyang dating sigla na nawala simula nang siya'y pagbuhatan ng kamay ng kanyang ama. Nabalitaan niya ang pangingibang bansa ng ama at labis niya itong pinagdadamdam. Kaya't siya'y nagkasakit, ibinalita ni Delfin kay Talia ang pagkakasakit ni Manny, kaya't dinalaw nito ang kapatid.
Bago umalis si Don Ramon ay ipinagawa niya ang kasulatan sa kanyang kayamanan. Inalisan niya ng mana si Manny. Ikinatuwa naman ni Yoyong ang gayon. Naisip ni Manny na maghabol sa kayamanan ang ama sapagkat iyon naman ang matuwid, ngunit pinigil siya ni Delphine. Ayon kay Delphine, higit pang masarap sa kanya ang mabuhay ng maralita kaysa humabol sa kayamanan ng ama ni Manny. Nagkaanak sina Delphine at Manny at ang napiling ninong ay si Felipe. Masayang masaya ang binyagan nang sa gitna ng kasayahan ay dumating ang malungkot na balita mula sa Amerika na si Don Ramon ay pinatay ni Tikong. Ang alilang isinama niya sa paglalakbay. Inuwi ni Doroteo Miranda, isang pinsan ni Manny, ang bangkay ni Don Ramon. Kasama ni Doroteo si Roberto na kapatid ni Tintay. Sinamantala ni Roberto ang pagkakataon upang makauwi sa Pilipinas. Inilibing ang bangkay ni Don Ramon. Sina Felipe at Delphine ay nawili sa pag-uusap sa isang panig ng libingan. Mapusok si Felipe tungkol sa suliranin ng mga mamumuhunan at mga manggagawa. May nahon si Delphine at nais niyang palipasin muna ang dilim ng gabi. Pagkatapos ng libing ay nalaman ni Delphine sa pamamagitan ni Roberto ang paghamak sa kanya ni Yoyong, Don Filemon at iba pang mayayamang nag-uusap sa tahanan ng namatay. Ayon sa usap-usapan ay naroon siya sa bahay ni Manny sapagkat pinakikiramdaman niya ang mamahanin ng asawa. Nalaman pa rin niya mula kay Roberto ang balak na pahiwalayin sa kanya si Manny. Nag-usap ng lihim ang mag-asawa. Sa hapunan ng araw ng iyon ay pagkatapos ng libing ay nagsalita sa mga naroroon si Manny. Ipinagtanggol niya si Delphine at ang kahihiyan nilang dalawa. Nagkaroon ng sagutan sapagkat tinukoy ni Manny ang taong may kagagawan ng lahat upang maalisan siya ng mana. Naging mainit ang pagtatalo at tahasang sinabi ni Delphine na hindi siya naghabol sa mana sapagkat siya'y may kakaibang paninindigan sa buhay. Natigil ng hindi oras ang hapunan. Tumayo na ang mag-asawang Delphine at Manny, ngunit pinigil ni Talia si Manny sa pagsama sa asawa nito. Nagpumigla si Manny sa pagkakahawak ni Talia at mahigpit na kumapit kay Delphine. Naghatakan sina Delphine at Talia kay Manny. Dadaluhungin sana ni Shano at Yoyong si Delphine sa pag-aakalang itunulak nito si Talia. Dinaluhan ni Felipe si Delphine. Sa pag-akyat na iyon ni Felipe ay nakita siya ng amang si Kapitan Loloy at sinampal siya ng malakas. Hindi niya mapatawad ang anak sa ginawang pakikisama nito kay Tintay. Hinawakan ni Felipe sina Delphine at Manny sa tag-iisang kamay at nagsalita siya ng babala sa magiging wakas ng mayayaman. Sabay-sabay nang nanaog ang tatlo. Ang mga nangaiwan ay nagkatinginan at nangasindak sa babala ni Felipe. Ang aral dito ay kahit na mahirap ang isang tao ay di dapat pumayag na magpaalipin at magpaapi sa mga mayayaman. Di dapat maging mapagmataas sa mga mahihirap. Kung maayos silang tatuhin ay maayos din nila tayong pagsisilbihan. Nena at Nining. Sinulat ni Valeriano H. Peña. Mga tauhan. Aling Anday nag-aalaga kay Nena. Mang Nadoy kasintahan ni Aling Anda. Miguel kasintahan ni Nena. Narciso pinsan ni Narciso. Kayong kasintahan ni Narciso. Dayo Gracias pamangkin ni asawa ni Aling Anday, kababata ni Nena na kinalunay naging asawa niya. Isko manligaw ni Neneng. Neneng Pipi kapatid ni Neneng. Nena. Ang kaysaysayan ng magkaibigang Nena at Neneng. Si Nena at Neneng ay matalik na magkaibigang dalaga na parang kapatid na ang tratuhan. Ang unang pagsubok sa pagkakaibigan ay nagsimula nang magkaroon ng tinginan sina Nena at ang kanilang babaerong mapaglaro sa damdamin na si Miguel. Sinumbong ni Neneng kay Aling Anday, pinarusan si Nena at sa gitna ng paghumigpit ng ali, hiningi nito ang kamay ni Miguel sa kasal. Nagkabalikan ang dalawang dalaga nang ipakita ni Neneng kay Nena si Miguel na kasama ni Chayong. Si Chayong ay may dalawang lalaking kinagulan sa buhay, si Miguel na inaipit sa dalawang dalaga at ang pinsan nitong si Narciso na mas pabor sa kanya ng pamilya ni Chayong.
matalino at saka dati ng mahal ni Chayong. Ang kwentong lumalalim lalo nang magkatitigan ng iba si Neneng sa papunta kay Chayong at si Narciso na paalis. At pagkatapos ng inilahad ni Miguel kay Chayong ang kanyang tuluyang paglimot kay Nena. Lalo pang lumalalim ito nang mamatay ang asawa ni Aling Anday kung kaya't naghiwalay ang magkaibigan. At sunod-sunuran ang mga pangyayaring naganap na sila ring nagbabago ng direksyon ng buhay nilang lahat. Lumalalim ang pagkakaibigan tungo sa pagmamahalan at pagpakasal ni Nena at Deogracias. Ang kanyang kalarot parang kapatid na sa lalawigan noong lumalaki pa sila. Ganon din halos para kina Narciso at Neneng sa pagkilala ni Narciso kay Pepe hanggang sa matamis na pagdideklara ng mga nararamdaman para sa isa't isa. Ang kina Miguel at Chayong na may nauwi sa Bigo. Nagtanan ang dalawa na wala ng puri si Chayong, na-discoverin sila ng magulang ng babae, pinaghiwalay at nang nalamang buntis ang anak, pinakulong sa bilibid si Miguel. Nalaman ni Miguel kay Narciso ang tungkol sa anak nitong Narciso rin ang ngalan. Ngunit di na ito nagsilbi bilang ama ng sanggol nang siya'y mamatay sa bilangguan. Sa kabilang panig naman, ang kwento'y muling sinamahan ng dalawang pares na sina Nena at Deogracias at sina Nenang at Narciso mula sa pagbisita ng mga taga-lalawigan sa Maynila na ikinasaya ng dalawang dalaga at dito binalita ang mangyayaring pag-isang dibdib ni Nena at Deogracias at ang kasal nila sa Bulacan hanggang sa pagsubok sa relasyon ni Neneng at Narciso nang tumakas sila galing sa misa di Galo at nang nalaman ni Neneng ang pagbibisita ni Narciso kay Chayong, sabay pagtanto sa mga maliliit na sinungaling ni Narciso. Lumbay muli ang napupuna kay Chayong na sawi sa pag-ibig hindi lamang kay Miguel kundi na rin kay Narciso at ngayon may alagang pang sanggol. Nagtatapos ang kwento niya sa paglayas mula sa malupit na magulang sa pagkahanap ng matutuluyan kina Pepe at Neneng at sa tuluyang pagkasawi ng ikasal na si Narciso. At ang kwento naman nila Neneng at Narciso'y masigit pa bilang trahedya nang ang kaguluhay magsimula sa isang lihim mula kay Isko na siyang isang munting tagahanga na may pagtingin kay Neneng noong kasal pa Nena sa Bulacan. Datapwat nakasal na ang dalawa di nagtagal bago magulo ni Isko sa pamagitan ng mga lihim at pagkulit sa kanila ng kanilang pagiging mag-asawa. Dahan-dahan na rin pumasok ang samot-saring mga tanong at duda sa noong unay masayang pag-iisang dibdib. At dahil sa lihim na rin, nakalimutan lamang ni Neneng nang pumanaw si Pepe. Umalis si Narciso dahil sa kanyang isip ay hindi na tapat ang pag-ibig ni Neneng sa kanya. Naging sanhi na rin ng pagkasakit na malubha ni Neneng. Nang nakumpleto na ang mga huling habilin at nasabi na sa kaibigan ang mga lihim na tiray hindi nagtagal bago pumanaw si Neneng at nang malaman na ito ni Narciso na nais na sanang makipagbalikan kay Neneng na hindi nagtagal bago namatay na rin siya. At dyan lang po nagtatapos ang kasaysayan ng magkaibigang Nena at Neneng. Ang Daligingding ni Diego Regalado. Mga tauhan. Irene, isang daligingding na may magandang panloob at panlabas na anyo. Kilala siya na bilang Ining. Tinatawag siyang bilang tala ng bukiran ng mga tao sa nayon. Dr. Eduardo Magsino, isang binatang doktor na taga Maynila na nagkagusto kay Ining at laging binibili ang mga tindang sampagitan nito. Delia Brillantes, isang taga Maynila at ikakasal kay Roberto. Doña Concha Brillantes, ina ni Delia at naging isang hadlang sa pag-iibigan ni Ining at Eduardo. Dr. Sharpio Brillantes, asawa ni Doña Concha at ama ni Delia. Aling Peta, ina ni Ining at nagsabing iwasan ng binatang doktor. Mang Bruno, ama ni Ining at naglilingkod kay Dr. Brillantes. Mang Porong, lolo ni Ining at nagligtas kay Ining sa kapahamakan. Gojo, katulong na lalaki ni Eduardo.
Islang, pinsan ni Ining at asawa ni Goodyo. Roberto Magsarili, lalaking ikakasal kay Delia at may masamang ugali. Sa isang lugar nanirahan ng isang dalaginding na nagngangalang Irene na kadalasang tinatawag na Ining at tinagurian siya bilang tala ng bukiran. Tumutuloy siya sa kanyang ina na si Aling Petang na nagbibinta ng sampagita. Mayroon isang lalaki na laging bumibili sa kanyang mga pinagbibinta at unti-unting nahulog ang damdamin ng binata sa dalaginding. Ito ay si Dr. Eduardo Magsino na kasalukuyan nagbabakasyon doon. Nagtapat siya sa dalaginding at sinuyo niya ito at hanggang sa kanyang napasagot. Maraming pagsubok ang kanilang hinarap tulad ni Doña Concha na kung saan gustong paghiwalayin ang dalawang magkasintahan dahil sa gusto niya ang doktor para sa kanyang anak na si Delia. Tinangka niya ito ipaghahasa sa iba upang walang humadlang sa pag-iibigan ni Delia at Eduardo. Lubos na saktan si Ining sa pangyayari dahil sa pag-aakalang hindi na siya mahal ni Eduardo. Lagi siyang nagtatago tuwing dadalaw ito kay Delia. Ligid na kaalaman ni Eduardo, ang dating kasintahan pala ay naglilingkod sa pamilya ni Delia nung nilisan niya ang bayan ng Libis. Binalak ni Delia na ayain si Eduardo magpakasal ngunit hindi ito pumayag dahil sa gusto niyang makita muli ang tala ng bukiran. Nagalit naman si Doña Concha kaya binalak niyang ipagbenta sa isang bahay aliwan si Ining. Ngunit hindi ito natuloy dahil kay Delia. Dahil sa sinapupunan niya ang anak ni Eduardo at pumunta sa isang tahimik na lugar na pag-aari ng pamilyang Brillantes kasama si Irene. Sa bandang huli, nanganak si Delia. At sa paglipas ng mga araw, humina ang kanyang kalusugan. Hinabilin niya kay Irene ang kanyang sanggol at namatay na ito. Umalis ng bansa ang mag-asawang Brillantes upang makalimutan ang kanilang nag-iisang anak. Umuwi sa Irene sa bayan dala ang sanggol at dito niya natagpuan si Eduardo. Hiningi ni Eduardo ang kamay ni Irene sa lulo nito na malapit na ring mamatay at hinabilin ang bolo na naligtas sa puri ng kanyang apo. Napakasal sila at tinuring ni Irene na parang kanyang anak na ang iniwan sa kanya ni Delia. Ang lumang simbahan ni Florentino Colantes. Mga tauhan, ang magkasintahan, ang matandang nagmumulto, mga tao sa bayan. Ang lumang simbahan ni Florentino Colantes. Ang storyang ito ay tungkol sa wagas na pagmamahalan ng dalawang magkasintahan. Doon daw sa lumang simbahan ay may nakatagong isang matanda na sa tuwing gabi lamang namamalas. Ito'y naglalakad at nakasuot ng puting damit na mayroong ilaw sa bibig. Ito'y yaong nakabalot na hiwa sa lumang simbahan. Pero may isang gabi, nagliwanag ang simbahan, mayroong magkasintahan na ayaw ipakasal ng kanilang magulang. Sila ay lumuhod sa harap ng altar at nanalangin at humingi ng tawad sa kanilang binabalak na pagpapatikwal sapagkat ang ama raw ng babae ay tutol sa kanilang pag-iibigan. Dahil ang kanyang iniirog ay magsasaka lamang pero ang babae ay tapat sa kanyang iniirog kaya sila'y nagsama at nagbalak na sabay magpatikwal upang sa kabilang buhay doon nila ipagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Napag-isip-isip ng binata na bago nila tuluyang itusok ang sandata sa kanilang dibdib ay maghukay muna sila ng malalim gamit ang pala ng sa ganoon magsasama silang mababagsak sa hukay. Ngunit sa kanilang paghuhukay, kanilang natagpuan ang napakaraming kayamanan, kaya ang balak pagtitiwakal ay naudlok. Sa nakagagalakan nagdasal sila at nagpasalamat sa Birhen. Sila'y umuwi, pasa ng binata ang naturang kayamanan. Simula noon ay pinaayos nila ang simbahan at nawala ang takot ng taong bayan sa lumang simbahan. At doon unang nagpakasal sa simbahan ang magkasintahan.
Ang matandang nagmumulto, ito ay nagsusuot ng puti at may apoy sa bibig ng kung saan umano sa gabi lamang namamalas. Mga tao sa bayan takot na takot at pinangingilagan ang lumang simbahan. Mga tula, bayan ko at isang punong kahoy ni Corazon de Jesus. Bayan ko, ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-aalay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnanasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luhat, kutdalita, aking adika, makita kang sakdalaya. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig ang sa kanyang palad, nag-alay ng ganda't dilag. At sa kanyang yumi at ganda, dayuhan ay nahalina, bayan ko binihag ka, nasadlak sa dusa. Itong tulang ito ay nagsasalamin ng kultura. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Ang tulang ito ay malaya ang bansa. Pilipinas kong minumutya, bugad ng luhat kutdalita, aking adika, makita kang sakdalaya. Pilipinas kong minumutya, ang tulang ito ay dangal ng ating bayan. At ang makita kang sakdalaya, nagpapakita ito ng lahat ng Pilipino ay nagpaghihirap. Ang tulang bayan ko na si Jose Corazon de Jesus ay isang tula na nagpapahayag ng pagmamahal at pagmamalasakit sa bansang Pilipinas. Isang punong kahoy. Kung tatanawin mo sa malayong pook, ako'y tilang isang nakadaping kuros. Sa napakatagal na pagkakaluhod, parang hinahagkan ng paa ng Diyos. Organo sa loob ng isang simbahan ay nananalangin sa kapighatian, habang ang kandila ng sariling buhay magdamag na tanod sa aking libingan. Sa aking paanan na may isang batis, maghapot magdamag na nagtutumangis. Sa mga sanga ko ay nangakasabit ang pugad ng mga ibon ng pag-ibig. Sa kinikislap-kislap ng batis na iyan, asa muri agos ng luhang nanunukal, at saka ang buwang tila nagdarasal, ako'y binabatong ng ngiting malamlam. Ang mga kampana sa tuwing okasyon nagpapahiwatig sa akin ng taghoy. Ipinahiwatig ng may akda sa tula na sa panahon na tayo ay nalalapit na sa dulo ng ating buhay, tayo ay nag-uumpisa ng mag-isip-isip sa mga bagay-bagay at tayo ay unti-unti na rin napapalapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdadasal sa Kanya. Si ikatatlo at ikaapat na saknong inilalarawan katulad ng isang panong kahoy na maraming naitutulong sa paligid. Ito ay may hambing sa isang tao na likas na may mabuting loob. Sa ikalima at ikaanim na saknong, inilalarawan ang mga pangyayari sa huling hantungan ng buhay ng isang tao. Sa ikapito at huling saknong ng tula, inilalarawan na katulad ng isang punong kahoy na matapos nang mabuwag sa lupa, ang mga tao hindi na pinapansin ito. Ipinipahiwatig dito na katulad rin sa realidad ng buhay, may mga tao ring mabilis na makalimot sa mabubuti mong nagawa at naitulong mo sa kanila. Ilang saknong ng mga tulang Bonifacio at Hinahanap Ko ang Diyos ni Amado Hernandez. Ito ang isa sa mga tula na ginawa ni Amado Hernandez. Ang pamagat ay Bonifacio. Bonifacio, kalupitan ay palasong bumabalik, kapihaiti gatong nagliliyab,
katipunay naging tabak ng paghihimagsik at ang bayay sumiklab sa balintawak. Isang tala ang sumipot sa karimlan, marali karaniwang Pilipino. Ang imperyo'y ginambal ang kanyang sigaw, buong lahi ng bayaning Bonifacio. Balintawak, biyak na bato, baraswain naghimala sa giting ng bayang api, kaalipinin ay nilagot ng alipin, at nakitang may bathalang kayumanggi, republika'y bagong templong itinatayo ng bayan, ding dayo o ng ilan, Pilipinas na malaya, bansang buo. Sa unang talata ng Bonifacio ay ipinapakilala ni Hernandez si Bonifacio bilang isang bayani na may matapang na puso at diwa. Inilalarawan din niya ang kahirapan na dinanas ni Bonifacio sa kanyang buhay. Sa ikalawang talata ay nilalarawan ni Hernandez ang pagkakaroon ni Bonifacio ng malasakit at mapagmahal sa kanyang bayan. Ipinapapakita din niya kung paano hinubog ng kahirapan ang katatagan at tapang ni Bonifacio. Sa ikatatlong talata, ipinapahayag ni Hernandez ang kanyang paghanga niya sa katapangan ni Bonifacio sa pakikipaglaban sa mga mananakop. Sa huling talata, inilalarawan ni Hernandez ang sakripisyo ni Bonifacio para sa kalayaan ng Pilipinas. At ito ang pangalawang tula ni Amado Hernandez. Pamagat ay hinahanap ko ang Diyos. Hinahanap ko ang Diyos. Ngayong ang bansa ay muling halikan ng nabawing laya. Ngayong ang ating bandila ay wala ng sugat at wala ng luha. O bathala, huwag mong itulot ng mga dakilang puso. Ang mga anak ng bayang hindi sumusuko, ang mga bayani hindi natutong mahapo, ang mga lumabat na matay, ang mga nagdusat ng higpit pa sa kamatayan, ang manatiling api na sa isang tabi, kawawa at limot limahid ay dayukdok. Isang Kristong hindi matanggal ang krus. O bathala, huwag mong ikintal sa kanilang loob na ang kalayaan, ang katarungan at ang Diyos ay wala sa bayan at wala sa lungsod, at kung hahanapin ay dapat na muling balikan sa bundok. Ang mga nilalaman ng tulang hinahanap ko ang Diyos ay maaaring magsalaysay ng paghahanap ng isang tao sa Diyos sa kahulugan ng espiritualidad. Maaaring ilahad ang mga personal na karanasan ng tulad ng pagkalito, pagdududa at paghahanap ng kahulugan at kaligayahan sa buhay. Ang tulang ito ay maaaring maging introspektibo at magbibigay diin sa kahalagahan ng tunay na pagkilala at pakikipag-ugnayan sa Diyos bilang gabay at lakas ng tao sa kanyang buhay. Gabi ni Ildefonso Santos. Habang nagduruyan ang bawat ninikat sa lundo ng kanyang sutlang liwanag, isakay mo ako gabing mapamihag. Sa mga pakpak mong humahalimuyak, ilipad mo ako sa masalimsim na puntod ng iyong mga panganurin. Doon ang luha ko ay papadaluyin, saka iwiwisik sa simoy ng hangin. Akyat mo ako sa pinagtipunan ng mga bituin ng mga bulalakaw. Sa sarong pilak na nag-uumapaw, palagusan mo ako ng kalwalhatian. Sa gayon, ang aking pusong nagsatalay, makakatanaw din sa pinging lupa. Samantala namang ang hamog kong luha sa sangkalikasi ay magpapasariwa. At ano kung bukas ang ating silahis ay papamusyawin ng araw ng langit? Hindi ba't bukas din tayo ay sisisid? Ang nilalaman ng tulang gabi ay maaaring tumukoy sa iba't ibang bagay depende sa konteksto ng tula. Maaaring tungkol ito sa paglalarawan ng gabi at ang mga karanasang nararanasan sa panahon ng gabi, o ito ay maaaring magsalaysay ng mga emosyon, pag-ibig, kalungkutan, pangungulila o takot na nararanasan sa panahon ng gabi. Ito ay maaaring tumukoy din sa mga aktibidad at sitwasyon na nangyayari sa gabi tulad ng taguan, pag-iyak o pakikipagsapalaran sa dilim. Hating gabi. Unang apat na saklaw ni Patricio Mariano. Madilim, mapanglaw, lahat ay tahimik, at 10 na ang simoy ay di umimik. Nagwiwi kayatang tapos na ang tangis, diway nagbabayad yang siya ang awit. Sapagkat ang gabi malalim ng labis at makagigising sa tulog ng dibdib, na kung humikbik ay may halong ngiti.
at kung nagsasayay may dalang pighati. Luningning, irog ko, luningning, halika. Salamat at ikaw ay hindi pumara sa ibang timbulan. Nang tumanang sayanan, nangalimot sa aking pagsinta. At ako'y iniwang ulilang mag-isa. Sa gitna ng madlang kalungkot at dusa. Halika, luningning, at ikaw na lamang tangi kong aliw sa gipit na buhay. Ikaw may umawit ng kalumbay-lumbay, kahit naungkatin yaring karukhaan. Kahit na pagnaknakin ang sugat kong taglay, ay utang na loob sa aking tuturan. Ang Hating Gabi ni Patricio Mariano ay isang malalim na makabuluhang tula na naglalarawan ng emosyon at karanasan ng may akda sa gitna ng gabi. Sa unang 4 na saknong nang inilalarawan ni Mariano ang gabing bilang tahimik at mapanglaw, sa kabila ng kanyang kalungkutan may isang liwanag na naghihintay sa kanya, si Luningning. Sa konteksto ng tula, si Luningning ay maaaring simbolismo ng pag-asa, inspirasyon o kahit na isang mahal sa buhay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa gitna ng kanyang mga pagsubok, ang tula rin ay nagpakita ng malalim na damdamin ng may akda tungkol sa kanyang buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Inilalahad niya ang kanyang mga hirap, kahirapan at sugat. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito'y patuloy pa rin siyang umaasa at nagtitiwala sa tulong ng kanyang luningning. Ako nga po pala si Binibining Realane Utasa, ang tagapag-ulat ng dula. Walang sugat o buod ni Severino Reyes. Mga tauhan, Julia, kasintahan ni Tinyong. Tinyong, malayong pinsan ni Julia o kasintahan ni Julia. Aling Juana, ina ni Julia na tumututol sa pag-iibigan ni na Julia at Tinyong. Kapitan Engo, ama ni Tinyong na namatay at pinahirapan dahil pinaghinala ang isang rebelde. Kapitana Putin, ina ni Tinyong. Lucas, ang nagsilbing tagapagbalita at kasintahan ni Monica. Monica, kasintahan ni Lucas. Miguel, mayaman ngunit mangmang na nais ipakasal ni Aling Juana kay Julia. Padre Tiban, isa sa mga praile. Among mga praile. Marcelo, nagmakaawa sa mga praile upang pakawalan ang ilang bihag. Pabling, isang batang nagnais sumama kay Tinyong sa pakikipagdigmaan. Tadeo, ama ni Miguel, General Leon Vela, tumulong kay Tinyong upang maipakasal kay Julia. Ngayon, tatalakayin natin ang buong pangyayari ng dula. Si Julia at ilan pang mga kababaihan ay nagbuburda ng mga panyo na iaalay nila para sa kanilang minamahal. Inialay naman ni Julia ang binuburda niya para sa kanyang malayong pinsan na si Tinyong. Nakalagay sa kanyang ibinuburda ang ANF o Antonio Narciso Flores na isang buong pangalan ni Tinyong. Bumisita si Tinyong sa bahay ni na Julia. Si Aling Juana na ina ni Julia ay tutol sa pag-iibigan nila Tinyong at Julia. Nais ni Aling Juana na mapangasawa ng kanyang anak si Miguel na pamangkin ng Cora Parroco. Si Miguel ay mayaman ngunit mangmang. Dumating si Lucas sa bahay ni na Julia upang iparating kay Tinyong na dinakip ng mga Kastila ang ilang Pilipino kasama na si Kapitan Engo na ama ni Tinyong. Dahil sila ay pinaghihinalaang rebelde. Dali-dali namang pumunta si Tinyong kasama ang kanyang ina na si Kapitana Putin, si Julia, Aling Juana at ilan pang kababaihan. Sila ay pumunta sa kwartel sa Bulacan kung saan ikinulong ang kanyang ama. Nang sila'y makapasok na sa kwartel ay nalaman ni Tinyong na 7 ang ikinulong ay patay na at ang kanyang ama ay naghihingalo na dahil sa pagpapahirap ng mga praile sa mga tao. Nakita ni Tinyong kung paano unti-unting nalagutan ng hininga ang kanyang ama. Sinumpa niya na ipaghihiganti niya ang kanyang ama at bibigyan ng katarungan ang pagkamatay nito. Samantalang si Kapitana Putin naman ay
matay at hindi nakayanan ang nangyari sa kanyang asawa. Sa gitna ng pag-alala sa ina, nagdadalamhati para sa pagkamatay ng ama at ang pagmamahal kay Julia ay maisabuti pa rin niyang umalis upang ipaghiganti ang ama at para maipagtanggol ang kanyang bayan sa kamay ng mga Kastila. Ayaw mong pumayag ni Julia sa pag-alis at paghihiganti ni Tinyong ay umalis pa rin ito. Lumipas ang 1 taon ngunit wala pa rin kahit isang sulat o balita na natanggap si Julia galing kay Tinyong. Sila ay labis nag-alala na. Patuloy pa rin siyang sinasabihan ng ina na tanggapin na ang kasal ni nais ni Miguel. Napilitang sumang-ayon si Julia sa kagustuhan ng kanyang ina. Ngunit hinintay pa rin niya ang pagbabalik ng kanyang tunay na minamahal na si Tinyong. Sumulat siya kay Tinyong upang ipaalam ang magaganap na kasalan. Ang nais ni Julia na mailigtas siya nito. Ipinahatid niya ito kay Lucas. Kalungkutan ang bumagsak sa mukha ni Tinyong. Nang buksan niya ang sulat galing kay Julia. Sinabi nito na pumanaw na ang kanyang ina at sinabi rin sa sulat ang tungkol sa naganap na kasal. Humingi ng tulong si Tinyong kay General Leon Vela at sumumpa ito na siya'y tutulungan upang si Tinyong ay maipakasal pa rin kay Julia. Hindi na magawa pa ng sulat ni Tinyong dahil biglang sumugod ang mga makabibi. Sinabi niya ang lamang kay Lucas na iparating kay Julia na siya'y babalik na. Pinarating naman ni Lucas ang sinabi ni Tinyong na siya'y babalik na. Pagkalipas ng 1 linggo ay natanggap ng liham ni Julia galing kay General Villa na nagsasabing pumanaw na si Tinyong. Labis na kalungkutan ang nadarama ni Julia sa nabasang sulat at tuluyan na rin siyang pumayag sa kagustuhan ng kanyang ina. Dumating na ang araw ng kasal nila Miguel at Julia. Ngunit bago nagsimula ang kasal ay inanunsyo ni Lucas ang pagdating ni Tinyong na buhay pa ngunit tila mamamatay na. Pumayag naman si Aling Juana at Miguel dahil alam nilang matutuloy pa rin ang kasal ni Julia at Miguel. Dahil mamamatay rin si Tinyong at magiging balo si Julia. Ikinasal nga sina Tinyong at Julia. Biglang tumayo si Tinyong sa kanyang kinahigaan upang ipakita sa lahat na wala siyang sugat. At dito nagtatapos ang buong pangyayari ng dula. Ang tema o paksa naman ay ang paksa o tema ng sarswelang Walang Sugat ay tungkol sa tunay na pag-iibigan ni Tinyong at Julia. Ipinakita rito ang walang wagas na pag-ibig ni Tinyong para kay Julia na kaya niyang gawin ang lahat para lang sa kanyang iniirog. Si Julia naman ay naghintay para sa kanyang minamahal. Dahil inaasahan niya at nagtitiwala siya rito na tutuparin niya ang ipinangako niya sa muling pagbabalik. Nalagpasan ni Tinyong at Julia ang lahat ng pagsubok dahil para sa nag-iibigan, hahamakin ang lahat, masunod ka lang. Char. Ang pag-ibig talaga ay napaka-powerful, powerful sa lahat dahil kaya niyang gawin lahat para lang sa kanyang minamahal. So, dito nagtatapos ang ating dula. Magandang araw sa lahat. Ako ang tagapag-ulat sa kwentong ito, Ang Maikling Kwento. Ang kasaysayan ng maikling kwentong Tagalog ay lumilingon sa mga unang taon ng pagkakatatag ng pamahalaang Amerikano sa Kapuluan. Ang mga kabataang nagpapahayag ay kinabibilangan nila Lupi K. Santos, Patricio Mariano, Faustino Aguilar, Gonzalo Q. Malay, Eniego Edri Galdo at iba pa.
Muling sumigla at umunlad ang panitikang Pilipino sa malaking impluwensya ng panitikang Ingles. Umunlad ang maikling kwento, nagkaroon ito ng sariling pitak sa mga pahayagang muling pagsilang at ang dahong Tagalog ng El Renacimiento. Ang maikling kwentong Tagalog ay naisulat noong mga unang 10 taon ng mga Amerikano. Bago matapos ang taong 1910, ang pahayagang Ang Mithi ay nagbukas ng timpalak panitik sa maikling kwento. Sa nasabing timpalak, ang kwentong Elias ni Rosario Almario, siya ay nagtamo ng unang gandipala, tinangkilik ng mambabasa at ito'y kinahihiligan na ng mambabasa at manunulat. Sumunod na taon ay 1920, ang bunga ng kasalanan ay maikling kwentong isinulat ni Cesareo H. Panganiban. Ang kanyang kwento ay patungkol sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Tinawag niya ang kanyang sariling makasalanan dahil nilabag niya ang kagustuhan ng Panginoon na sila ay hindi magkaanak. Dahil sa paglabas ng maraming maikling kwento, ang nobela ay unti-unting nanghina dahilan sa patuloy ang pag-unlad ng Taliba, ang demokrasya, ang mithi. Ito'y umunlad noong 1921. Isa sa kanilang tinipon na kwentong Tagalog ay una, kwentong Ginto. Likha nila Abadela at Del Mundo ang kaunang-unang katipunan ng pinakamarikit na maikling katha mula 1925 hanggang 1939. Ito ay binuo ng 20 kwentong Ginto. Ang pangalawa ay 50 kwentong Ginto. Ng 50 batikang kwentista, ito ay itinampok ng katipunang ang 50 maririkit na kwentong mula sa 50 batikang manunulat noong bago sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang author nito ay si Padre Torres noong 1939. Pangatlo naman ay ang maikling kwentong Tagalog noong 1886 at 1949. Ito'y pinamatnugutan ni Teodoro A. Agoncillo. Sumulat siya ng mga tula, kwento at sanaysay at nagtipon ng mga tula at kwento na pawang sinulat ang kanyang mga kapanahon. Pinamatnugutan niya ang klasikong maikling kwentong Tagalog. Pinilala, hinangaan at ipinamamalaki ng mga makata at manunulat na Pilipino sina Alejandro G. Abadela at Clodoaldo Del Mundo bilang namumukod tanging kritikong panitikang Pilipino noong kanilang panahon. Sa bisa ng Parolang Ginto ni Clodoaldo Del Mundo noong 1972, nagsimula na siyang pumili sa paglagay niyang pinakamahusay na katha ng mga buwan at taon. Samantalang si Alejandro G. Abadela ay pumagitna sa larangan sa pamamagitan ng kanyang Talaang Bughaw noong 1932 sa sagisag mula noon hanggang ngayon sa buwanan at taunang pamimili ng pinakamahusay na akda maging tula o akdaman. Mga pinakamahusay na kwentista na nakamit ang gintong medalya. Ang unang kwento ay Wala ng Lunas ni Amado V. Hernandez. Siya ay isang makata at manunulat sa wikang Tagalog. Wala ng Lunas. Ito ay isang sakit na tungkol sa kaluluwa, mga simbolo. Ang pangalawa ay Kwentong Aluha ni Dio Gracias Rosario noong 1933. Ang kwentong Aluha, makikita ang lawak at lalim ng kaalaman ni Dio Gracias sa realidad ng kanyang panahon. Ang pangatlo ay Kwentong Ay-Ay ni Rosalita Aguinaldo. Buod ng Bunga ng Kasalanan ni Sergio H. Panganiban, kwentista ng taong 1920. Ang kwento niya ay sa mahigit na 10 taon ng pagsasama ni Virginia at Roden ay hindi man lang sila nabigyan ng anak. Masasabing puno sila ng mga biyaya. Kilala si Roden at mayaman naman si Virginia. Kahit minsan hindi man nila naranasan ang pagiging magulang, nakakapagtaka lang kasi pareha silang madasalin ngunit wala silang anak. Ang pusong puno ng pagmamalan ay tila napawi ng kalungkutan. Kaya naman sa pamamagitan ng
karunungan ng doktor ay sumailalim si Virginia sa paggagamot, kaya naman nagkaroon sila ng anak. Matapos ang ilang buwan ng paghihirap ni Virginia ay dumating ang araw ng pagsilang ng panganay nila. Napawi ang lungkot ni Rodin nang masilayan ang anak. Napalundag ito sa sobrang galak, ngunit nang mapansin niya ang nangihinang katawan ni Virginia ay agad siyang lumapit pasan ang anak. Subalit, imbis na masiyahan si Virginia ay nasambit niyang bunga ng kasalanan ang sanggol. Marahil na siguro sa tinagal-tagal na nilang magkasama ay hindi man lang sila binigyan ng anak. Kahit minsan hindi hinalikan o inihili man lang ni Virginia ang sanggol. Isang gabi, isang masamang panaginip patungkol sa sanggol ang kanyang naranasan. Ngunit, pagmulat ng kanyang mga mata ay ngiti sa labi ng sanggol ang pumukaw sa kanya. Sa huli, napagtanto ni Virginia na anak niya talaga ito na minsan niyang pinagkaitan ng pagmamahal at tinawag pang bunga ng kasalanan. Mula noon, ginampanan ni Virginia ang tungkulin ng isang mabuting ina. At yon ang kwentong ni Cicero H. Panganiban. Panitikang Kapangpangan. Dalawang kinilalang matibay na haligi sa panitikang kapangpangan, ito ay sina Aurelio Tolentino at Juan Crisostomo Soto. Si Juan Crisostomo Soto, pangunahing mangdudula, periodista at makata sa Kapampangan. Kilala rin siyang alias niyang Crisot, isang acronym na kinuha sa mga unang pantig ng kanyang apelido. Siya ay tinaguriang ama ng panitikang Pampango. Ang mga dula niyang nagtagumpay ay Sagolot, Balayan at Sinta. Si Aurelio Tolentino, isang mangdudula, makata at mangangata. Kilala siya sa pagsulat sa wikang Tagalog. Siya ay sumulat din sa Pampango. Siya ang sumulat ng Kahapon, Ngayon at Bukas noong 1903. Si Heriberto Gumban ay binigyan ng karangalan maging ama ng panitikang Bisaya sa Hiligaynon. Nakasulat siya ng maraming murmuro at komedya sa wikang Bisaya. Ang kanyang mga murmurong nakasulat ay ang Mutya ng Matinaw, ang Makinang na Alahas, ang Yawa nga Bulawan, ang Demonyong Ginto, at ang Salamin San Pamatanon, ang Salamin ng Kabataan. Ang kanyang komedya ay Carmelena. Magdalena G. Halandoni, siya ay isang Pilipinong perenista manunulat. Ngayon, siya ay hindi malilimutang bilang isa sa mga pinakapalaanak na Pilipino manunulat sa wika ng Hiligaynon, na i-publish niya ang kanyang nobela, Ang Mga Tunok sang Isa ka Bulak. Panitikang Ilocano. Bukhanigan ang pagtatalong patula sa Ilocano. Nakatumbas ang balagtasan sa Tagalog. Ito'y kinuha sa pangalan ni Pedro Bucanig na kilalang manunulat sa Ilocano. Hindi lamang mahusay sa pagtula si Bucanig, mahusay din siyang orador. Si Bucanig ang naging guro ng mga paring Agustiniano sa pag-aaral ng wikang Ilocano. Nagsulat si Bucanig ng mga sermon sa wikang Ilocano at nagsalin ng mga nobena at dasal mula sa Latin at Kastila sa wikang Ilocano at tumulong sa paghahanda ng unang katisismo at gramatika sa wikang Ilocano. Pinakamahusay na Bucanigno ay si Leon Pichay. Si Claro Caluya naman ay ginawaran ng titulong Prinsipe ng mga Makatang Ilocano. Si Leon Pichay, isa siyang makata, nobalista, kuwentista, mandudula at mananalaysay sa wikang Ilocano. Nakilala siya sa larangan ng Bucanigan o balagtasan sa wikang Ilocano at binigyan ng karangalang prinsipe ng Bucanigan. Si Claro Caluya, binansagan na prinsipe ng mga Makatang Ilocano noong nabubuhay pa dahil sa paghanga sa kanyang pagtula. Sumulat siya ng mga tula at dula sa wikang Ilocano at isinalin ang
Ultimo Adios ni Rizal. Marcelo Crisologo ay sumulat ng isang nobelang ipinalalagay na pinakamagaling na nobelang Ilocano, ang Mining. Ang Nining Kandidato at Pobre Don Silidinyo, ito ay sinulat ni Mena Crisologo. Tinuring ito na pinaka-popular.